Ito ay post ng aking fina-follow na personalidad, si Sir Agreco Bejica. Yan. Sabi niya, abangan, isa-isa nang lalabas ang warrant at kakasuhan ng 13 membro ng majority bloc sa Senado. Ito yung mga sinasabing pro-Duterte. Warrant mula sa ICC at mula sa mga kaso na isasampa ng DOJ, parte ng pananakot nila sa mga senador. Ito yung conversation namin nung dentista ko, family friend namin, na only God can stop them. Lahat ng institusyon takot sa kanila eh. Dahil syempre nga naman yung perwisyo nasa kaya nilang birahin eh. Hawak nila yung kongreso, so yung impeachable officers pwedeng ma-impeach. Yung matitirang congressman kinakasuhan, o dili naman kaya iniipit yung pondo para wala silang maiharap na mga proyekto sa kanilang constituents. Law enforcement, military, and other hawak nila lahat. So walang protection ng tao. Busog lahat. So lahat ng masama busog. So talagang todo ang And ito ay pattern na hindi lamang naman ng gobyerno ito ginagawa, kundi sa mas mabababang level. Ginagawa ito ng mga korporasyon sa mga kaaway nilang stockholders na mas maliliit sa kanila o mas nadodominate nila. Ganito ang mga pangyayari pagka nag-aagawan, yung mga nangaagaw ng lupa, nangaagaw ng pag-aari, nangaagaw ng kung ano-ano, ganyan ang ginagawa talaga. And sanay na akong makita yan and masakit, kaya lang wala akong magawa. Meron akong kababata noon na I thought we shared the same principle, pero nung naging abogado siya, kaiba na kami ng paniniwala. And siguro ganun talaga. There is a reason bakit nangyayari yung mga bagay-bagay. No? And only God can stop them. And ano ba yung ginagamit madalas ng Panginoon to stop ito mga to? Usually the people power na sinasabi. Bagamat ang hirap mag people power ngayon, kawawa naman yung mga mapapahamak, kakasuhan, di ba? At saka, syempre wala kang protection ng military. Diba? Tapos pag nagkaroon ng kaguluhan, sasabihin, martial law, magma-martial, mas malaking problema. Naka-total control sila ngayon. Total control. Parang silent martial law. Parang matagal lang may constitutional crisis pero dine-deny na may crisis. So this is a very very difficult chapter sa bansang Pilipinas. And again, siguro ang apela ko lang lagi, manalangin tayo kasi at this point in time, only God can stop them. Kung ikaw ay kampi sa mga Duterte, for example, and sumabit ka, they cannot, what do you call this? They cannot protect you. They cannot fight for you personally. Kunwari, kakasuhan ka ng libel sa pagtatanggol mo sa mga Duterte at sa mga mabubuti ang ginagawa sa bansa. You cannot stop them. Kaya believe pa rin ako doon sa sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon. Sabi niya, pag kakasuhan ako ng libel ni BBM, di kasuhan niya muna yung kapatid niya. Ngayon, kung kakasuhan daw siya sa korte, sasabihin niya, mag-file siya ng motion na si BBM, mag-hair follicle test. Kaya hindi raw siya kakasuhan ni BBM kasi truth, according to Atty. Guanzon, is a defense for libel. Kung totoo man yun, it does not apply to ordinary people na may kalaban na mas malaking tao sa kanila. Because kahit totoo pa nga daw yung sinasabi mo, yung imputation of a defect or a vice or a crime is not a defense. Yung nga sinasabi, kahit totoo pa eh. And paano mo patutunayan yung truth? Kung iaalaw ng korte yung motion mo o kung hindi iaalaw,
Diba? Sinabihan mo addict yung isang tao tapos di naman pinayagan na mag-take siya ng hair follicle test kahit nabangag na bagang pa yun. Wala rin. O pinayagan siya mag hair follicle test pero nakapag-detox na siya. O, di ba? Wala. The truth is dito sa mundong ito is being bent like ewan ko. Only God knows the truth. And only God can save us now. So, sana manalangin tayong lahat, mga kapatid. Magtatagulan na naman. Paano yung mga lugar na binabaha? Paano yung mga lugar na pugad ng krimen, kalamidad? Ang hirap. Tapos sasabihin ng ibang tao, pagka napurnada ka sa gobyerno ka rin tatakbo. Kaya, yun ang trabaho nyo eh. Kaya ba pwede nyo kaming abusuhin dahil wala kaming tatakbuhan? Diba? Very wrong na gamitin yung narrative na yun sa ganong pero people of intelligence and titles seem to lack the basic principles, no? Parang dito sa bansang ito pag may titulo ka, you have the license to parang ikaw yung tama lang lagi kahit mali yung sinasabi mo. And it's just the way it is. Ganun talaga. Wala tayo magagawa. Kaya only God can save us. God bless.